Communications Office at ng Philippine Information Agency. Ang programang ito ay nagsisilbing plataforma para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang kanilang mailahad ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan at sa mamamayan. At sa araw na ito, sa ika-22 episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas, ay atin pong makakasama ang National Irrigation Administration o NIA Regional Office 9. Pero bago po ang lahat, ay atin pong inaanyayahan ang bawat isa na mag-like, mag-share at mag-comment o magpadala ng inyong mga katanungan dito lamang po sa ating live via PIA Western Mindanao Facebook page. Live din po tayong napapanood sa lahat ng PIA Provincial Facebook page. And syempre, live tayong napapanood sa ating NIA Zamboanga Peninsula Facebook page. Naka-live hookup din po tayo sa Radio Pilipinas. And of course, we would like to welcome our viewers and our media friends from all over Zamboanga Peninsula. We have with us sa ikalawang pagkakataon, kasama natin on-site, live po, face-to-face ang ating media friends from Zamboanga del Sur. And of course, live din po nakatutok sa ating media friends from Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, and Basilan Province. Samahan niyo po kami sa isang oras na diskusyon at pagbibigay impormasyon kasama ang Regional Manager ng National Irrigation Administration, si Engineer June Nathaniel Plaza. Matutunghayan po natin ang kanilang pagbibigay na kanilang accomplishment sa loob ng 3 taon. Muli atin pong ipinakikilala ang ating panauhing pandangal ngayong araw na ito, si Regional Manager June Nathaniel Plaza. Sir, magandang araw po. Good morning po. Bago ang lahat, let me say maraming salamat sa Panginoon at nagising tayo ngayong umaga. And also, I would like to greet first the President of the Philippines. Good morning po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Sir, good morning. And also to our Administrator, Engineer Ed Guillen. And good morning, ladies and gentlemen. On behalf of NIA Region 9, I would like to extend our heartfelt gratitude for making NIA as the guest speaker for today's Kapihan sa Bagong Pilipinas. To give you a brief overview of our agency, the National Irrigation Administration, ito lang konting history, is a government-owned corporation dedicated to the development and management of irrigation systems across the Philippines. So ito po ay established under the Republic Act 3601 on June 22, 1963. NIA is responsible in enhancing agriculture, productivity, and ensuring food security. So today we are excited to share more about our agency's effort through an audio-visual presentation. Please stay tuned. Lahat po tayo dapat makinig at makisawsaw sa aming significant accomplishments and milestones achieved by NIA during the past years. Maraming salamat. Magandang umaga. No life on earth can be sustained without water, because water is life. Did you know that 70% of the world's water is used for agricultural irrigation? Agriculture, particularly rice production, relies heavily on water. Therefore, improving water management in agriculture is crucial to creating a sustainable and productive agro-food sector. As the government strengthens its food security programs, there is one agency that has consistently partnered with our agricultural sector in pursuing the goal of a food-secure Philippines.
an agency dedicated to serving farmers and managing water resources for irrigation. The National Irrigation Administration. NIA's vision. By 2030, NIA is an advanced and innovative irrigation agency enabling highly competitive and sustainable Philippine farming communities. NIA's mission: an efficient and well-managed government corporation developing and managing modern, resilient, and multi-purpose irrigation systems to improve agricultural productivity and increase farmers' income. NIA's objectives: to develop and maintain irrigation systems in support of the agricultural program of the government, to provide adequate level of irrigation service on a sustainable basis in partnership with the farmers and local government units, to provide technical assistance to institutions in the development of water resources for irrigation, and to improve and sustain the operation of NIA as viable corporation and service-oriented agency. NIA Region 9 is located in the regional center, Balintawak, Pagadian City. It has 4 provinces under its hem: the Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibagay, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, and the island provinces of Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, collectively known as Zambasolta. NIA Region 9 is headed by leaders who unceasingly look for the best interest of its people and the farmers they are serving, who continue to challenge and set limitations, propelling the office to propel to greater heights. The agency continues to deliver irrigation projects that empower local agriculture. From the construction of dams to solar irrigation pump projects, NIA provides sustainable solutions to water management challenges. At present, NIA Region 9 has 6 national irrigation systems, namely the Labangan River Irrigation System, a total of 27 irrigators associations, IAs, are currently benefiting from the Labres irrigation system, as shown in the screen. The Labres is located in the municipality of Labangan, Zamboanga del Sur. Through the efficient distribution of water resources, Labres helps these IAs increase their yields and strengthen food security in the province. Salug River Irrigation System. The Salug River Irrigation System, SARIS, supports the operations of 22 irrigators associations, IAs, across the municipalities of Molavi, Mahayag, Sumanat, and Ramon Magsaysay. These IAs play a key role in managing and utilizing the water resources provided by SARIS to irrigate agricultural lands, each color-coded to indicate their respective locations on the SARIS map. This visual representation highlights the widespread reach and impact of SARIS in facilitating agricultural development in these municipalities. Dipolo River Irrigation System. The DIPRIS serves 3 irrigators associations: the Dumingag River Farmers IA, Incorporated, the Marlabama IA, Incorporated, and the Waterlily IA. These IAs are the primary beneficiaries of this system, which provides sustainable irrigation to their farmlands. Sibugay Valley Irrigation System. The SVIS serves 19 irrigators associations, which are NIA's partners in managing and utilizing the irrigation facilities provided by the system. Displayed on the screen is a list of the IA beneficiaries supported by SVS. Its service areas encompass agricultural lands in the municipalities of Bahiog, Boog, Diplahan, and CI.
Dipolog National Irrigation System and the Dipolog NIS serves a single irrigators association, the Dipolog Polanco Irrigators Association or DPIA. Despite being the sole IA under this system, DPIA supports 1,356 farmer beneficiaries, covering a service area of 1,078 hectares. This NIS plays a significant role in enhancing agricultural productivity in the areas of Dipolog City and the municipality of Polanco, Zamboanga del Norte. DTI Irrigation System. The DTI irrigation system provides irrigation services to 4 irrigators associations, including the Lembo Sampali B2IA, Laverda IA, Nescafe IA, and Baragbalsam 2IA. This system supports agricultural activities within the municipality of Diplahan, Zamboanga Sibagay, contributing to the improvement of livelihoods of farmers in the area. And a total of 398 communal irrigation systems. In Region 9, the National Irrigation Administration has identified a total of 116,018.01 hectares as potential irrigable land. So far, 52.18%, or 60,538.67 hectares, has been successfully irrigated. That means 47.81%, or 55,479.34 hectares, still remains to be developed. NIA Region 9 is dedicated to identifying and prioritizing these areas for future irrigation projects, ensuring sustainable growth in agriculture for the region. Big-ticket projects are being proposed to undergo a feasibility study in detailed engineering. These are the construction of small reservoir irrigation systems such as the 1. Sindangan Small Reservoir Irrigation Project in Sindangan, Zamboanga del Norte, 2. Patawag River, Liloy SRI Pin Liloy, Zamboanga del Norte, 3. Mucas River, Tampilisan SRIP covering the municipalities of Gaudad, Salug, and Tampilisan, Zamboanga del Norte. 4. Tumaga River, Pazinanca SRIP in Zamboanga City, 5. Saz River, Pamacutan SRIP, also located in Zamboanga City. Currently, 2 ongoing projects are under feasibility study, both aimed at improving irrigation and water resource management in the region. These include 1. DKO River, Katipunan Small Reservoir Irrigation Project located in Barangay Sitig, Katipunan, Zamboanga del Norte, and 2. Titay Small Reservoir Irrigation Project in Barangay Dalisay, Titay, Zamboanga Sibugi. As of December 31, 2023, NIA has organized 395 irrigators associations, with a total of 30,180 farmer beneficiaries. Here are some of NIA Region 9's milestones for the past year. Under the leadership of Administrator Gillian and the appointed management team of Region 9, the long-standing irrigation problem in Cabasalan, persisting for 3 years, was swiftly resolved and repaired within a remarkable 30-day period following a site visit. This exemplifies the action-oriented approach embraced by the new management, achieved solely through the resources of NIA Region 9, without assistance from the local government unit. El Niño Interventions. Initiated by the management of NIA Region 9, farmers impacted by El Niño were equipped with water pumps to alleviate the issues brought by the dry spell. This intervention, facilitated through regional unity and resourcefulness, ensured prompt and effective assistance. This was made without additional funding and making use of unity among offices to ensure that assistance will be delivered to the farmers.
CHAG meetings, Convergence, and League of Mayors. These successful interventions stem from the grassroots-level approach adopted by the new management of NIA Region 9. Through regular CHAG meetings, top management directly engages with farmers, promptly addressing their concerns while tackling underlying issues. By collaborating with partner agencies and local government units, NIA Region 9 achieves greater impact. The Convergence meeting and the League of Mayors conducted by NIA Region 9 provide a platform for collective action and support. Information drive, premature land conversion and grievance mechanism. NIA's Region 9's proactive information dissemination extends to educating communities about the risks of premature land conversion. Informational sessions during CHAG meetings and postings in barangay halls ensure widespread awareness, complemented by a responsive grievance mechanism. Farmers are provided direct contact numbers for expedited resolution of their concerns, ensuring swift and reliable assistance. Medical mission. Under the leadership of Regional Manager June Nathaniel S. Plaza, NIA Region 9 proudly launched its first-ever medical mission with the theme, Better Health for Filipino Farmers. This initiative represents a significant step in addressing the healthcare needs of our farmers, the true backbone of the nation's food security. By bringing essential medical services directly to farming communities, NIA Region 9 is fostering a healthier and more resilient agricultural sector. Continuous desilting operations. NIA Region 9 is taking proactive measures to protect farmlands by continuously deploying backhoes to clear and desilt irrigation and drainage systems in critical areas. These efforts are crucial in preventing flooding, especially during heavy rains, and ensuring uninterrupted irrigation for farmers. This initiative safeguards crops, increases productivity, and strengthens the region's food security. Kadiwo sa NIA. NIA continues to empower the local farming community through Kadiwo sa NIA, an initiative that establishes a direct farm-to-consumer food supply chain. This program allows farmers to sell their agricultural products directly to the local community, enabling them to earn more by cutting out intermediaries and giving consumers access to fresh, affordable produce. Farming Support Services Program. Through NIA's Farming Support Services Program, also known as rice contract farming, farmers are guaranteed a stable market for their crops, ensuring a reliable source of income. In addition to securing market access, this program opens doors for farmers to receive financial assistance and other support, equipping them to enhance their agricultural practices and thrive in a competitive industry. Launching of Bagong Bayekni Magsasaka Rice, BBMR. In a monumental move through the Farming Support Services Program, NIA launched Bagong Bayekni Magsasaka Rice, BBMR, making rice accessible to vulnerable groups at the affordable price of 29 pesos per kilo. This initiative not only supports struggling families but also recognizes the invaluable contribution of our farmers, ensuring that their efforts are rewarded with tangible benefits for the entire community. NIA Region 9 will stay committed in providing fast, reliable and proactive services to the Filipino farmers and community whom it pledged to serve.
Thank you so much. Thank you, RM Plaza, for sharing the NIA's 3-year accomplishment. Talagang ang daming nagawa na ng NIA, no? Hindi lang sa irrigation concerns or sa patubig, andyan din yung livelihood and even yung mga medical assistance para sa ating farmers and their families. And now, we would like to open our virtual floor para sa ating mga media on off-site na gustong magtanong. And earlier po, meron na po tayong natanggap na mga katanungan. Let me just read this po. Yung questions will be coming from our media friends from Zamboanga City. Ito po ang kanyang tanong. With the growing population and industrialization of Zamboanga City, how does NIA ensure that there is enough water supply for irrigation while balancing the needs for household and industrial use? Yes po. Okay. For that question, ang maitutulong ng NIA at saka sa Department of Agriculture also is mayroon kami ngayong ginagawang feasibility study, papunta na ng full-blown. Gagawa ang NIA ng 3 dam dyan sa Pasunangka and augmented also by the Salaan Dam na i-raise up namin. Na example, hindi na sila magkakaroon ng malaking flood kasi 3 dam yan, which means we can control the flood because one of the dam's purpose there is to control the for flood control. The second one is for irrigation, and the third one is for the potable water or the bulk water. And we have already estimated that with these dams, sa mga dams na ito, let's say magkakaroon ng drought or magkakaroon ulit tayo ng kasi yung El Nino natin is parang chronic na ba? Pabalik-balik every 2 years or 3 years. So we have estimated that volume of water can suffice, I think 7 months with the population of 2 million. So for 2 million people, mapapainom niya, magagamit doon sa household nila for the time for 7 months in case of drought. So yan ang may tutulong na malaki ng NIA at saka Department of Agriculture together with all agencies, with the convergent agency with NIA dyan sa Zamboanga City po. Thank you for that information, RM Plaza. That is something to look forward to, no, ng ating mga taga-Zamboanga. Next question, still from our Zamboanga City media. What steps are being taken to address water shortages or supply disruption in the city's irrigation system, especially during the dry season? Yun nga. Yung na-mention yun na kanina. Oh, yun nga. Kanina, for Zamboanga City and all other parts of Zamboanga Peninsula, rest assured na hindi tayo magkakaroon ng shortage of water because dito din sa ibang provinces, may nilalagay tayo na solar pumps. So for every solar pump, we can irrigate 15 hectares for every project. Right now, I think we have 38 or 31 projects existing worth 500 million here in Zamboanga Peninsula. And right now, they're starting to drill already. I think 4 has started already. And next week will be the rest of the 30 or 32 of the project will be started also. Okay. Now we go to our media friends from Basilan. Ito po yung kaniyang tanong. Considering the unique challenges faced by Basilan Province, including its geography and climate variability, what specific irrigation projects or initiatives is the NIA implementing here to enhance water management and agricultural productivity? Okay. Right now in Basilan, particularly in Isabela, we already as we speak right now, NIA is conducting survey for the whole province of I think for the whole municipality of Isabela. So my directives are identify all waterways and all service areas for irrigation, including the 8% slope. Because right now we are considering only the 3% slope for irrigation. Yung mga palayan dyan, for the information of everybody, that is
the 3% slope. So, hindi masyadong steep, no? So, ngayon ang NIA papunta na ng 8%. So, why 8%? Para ma-tackle natin, ma-irrigate natin din yung mga for high value crops, no? Kasi dalawang purpose 'yan. Makabenta tayo doon ng murang gulay sa EPAP natin sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, championed by the former chairman of CSC, si Congressman Carlo Nograles, and also for our president's Kadiwa. So, lahat-lahat dyan para magkaroon ng presko, mura, at murang bigas para sa lahat. Okay, still from our media friend from Basilan, how does the National Irrigation Administration plan to engage yung mga local farmers daw doon sa Basilan and yung mga stakeholders to ensure that irrigation projects align with their needs and contribute to sustainable agriculture practices? For the information also to everybody, I think NIA is the only agency that has the Division of Institutional Development Unit or the Division, IDD. Ang tinatrabaho nito ng mga tauhan natin is to go to the communities. Sila yung nauuna in identifying projects and sila din yung nauuna na mag-organize. Diyan sa Basilan, as per our record here in Region 9, kukontek pa kasi ang Irrigators Association. So right now, just 2 months ago, nagdagdag kami ng mga institutional development officers natin at nilagay natin dun sa Sambasulta for that area to be developed. Including na yan yung Tawi-Tawi. Maski yung Tawi-Tawi ngayon is ala na sa atin, no? At ang yung Hulo, papasok pa rin tayo. Kasi one island lang tayo dito. Kailangan natin i-reach out up to the very, very far-flung areas here in Zamboanga Peninsula. Okay, thank you. Now from our media friend from Zamboanga del Norte, how are the water sources in the region? Although meron na itong na-present kanina sa AVP, pinapatanong niya, are the systems we have in place sufficient daw to avoid over-irrigation? Ano nga yun, ma'am? Kamusta naman daw ang water sources natin dito sa region? And then, follow-up niya, yung ba daw mga water system natin dito, sufficient ba siya para ma-avoid daw yung over-irrigation? Ngayon, I don't know kung ginagawa din ito ng ibang region. Ito sa Region 9, ginagawa namin. Again, for the information of everybody, very, very strong ang support ng government natin. Kaya palagi kong sinasabi, every time I engage in meeting with those farmers na I think it's time na idoble yung effort natin to support the government. Ngayon, meron tayong 11 backhoes na ipamigay or na ipamahagi ni President Bongbong Marcos through our able Administrator Eddie Guillen. Meron tayong 11 new purchase backhoes andito na. Hindi nga nakapunta ng ang backhoe, diretso na sa mga palayan at saka yung mga ibang mga reklamo kasi inuuna natin yung drainage para sa lahat ng Zamboanga Peninsula. Actually, I have assigned only 1 in Zamboanga, 4 in Zamboanga Sur, 3 in Zamboanga Norte, and 3 in Zamboanga Sibugay. Ang purpose nito is inuunahan natin yung ulan para kung pagdating ng ulan, this December or November, wala tayong problema sa flooding. At least ma-minimize man lang natin kasi at saka may may ebidensya na tayo dun sa lugar ni Manager Rex Armencia sa Zamboanga Sibugay sa nakaraang mga ulan, every time mag-ulan maski mahina lang yung ulan, almost let's say 30% of our canals there were eroded, no? For the earth canals lang, but for those concrete canals hindi naman but ngayon, nang nahukay na natin yung mga drainage na identify na natin yung mga tinatawag nating outfall for the irrigation, papunta ng mga ilog at winawiden natin yung mga ilog na nakabara,
maraming nakabarang mga kawayan, mga ano-ano. I would gladly report to you na walang nasirang mga kanal during those past rains, no? Heavy rains. And also, kung tubig lang ang pag-uusapan, maraming tubig dito sa Zamboanga Peninsula. So, kami nga, yung dream that was to irrigate the remaining 56,000 hectares, papunta kami doon. Hopefully, and with the grace of the Lord, makuha natin yung 56,000 hectares by the end of the term of our beloved President Bongbong Marcos. Okay, that is another thing to look forward to. 56,000 hectare na by the end of the term, talagang ma-irrigate na siya. Okay, this time naman po, we have questions from our Zamboanga Sibugay media. There have been concerns raised about the slow progress of irrigation projects in the region. How is the NIA addressing these delays, kung meron man? For me, every time may interview ako dito, palagi kong ina-assure sila na we are always looking every day sa mga projects na ibid namin dito sa Zamboanga Peninsula. Yes, hindi natin we cannot do away with those projects na ma-delay. Maraming factors kasi, Ma'am Joy. Example, yung weather natin. Yung weather natin ngayon unpredictable, pero yung iba, alam ko na, yung sasabihin ng iba, dumaan tayo ng El Nino. Yes, dumaan tayo ng El Nino. But, pagdaan natin ng El Nino, yes, mabilis tayo, but a little rain lang, it takes us, practically, in actual situation, it takes us 3 to 5 days to recover. No? Pag sumunod na naman yung ibang ulan, but I'm not saying na talagang yun ang dahilan. Meron ding dahilan na yung kapalpakan ng contractors na sumali. But we have already addressed that. In fact, I have revived the monitoring system, what we call as the DIR, the Daily Inspector's Report. For all of our projects, kung sino man yung gustong makita nila, pwede namin makita. Yan ang pinaka-importanteng monitoring tool namin kasi para ma-compare natin yung pledged equipment at pledged manning laborers at saka skilled workers ng mga contractors versus doon sa actual na dinideliver nila. Rest assured that for those contractors that cannot perform well, then I'm very, very sad and very sorry to say we will be forced to terminate that contractors. And also, rest assured that that tool can help the government because by that DIR, explain ko lang magiging narrative report yan after 1 week with pictures na yan. So lahat-lahat every week magsusulat kami, hindi lang kung susulat. After that sulat, we will call all the contractors and convene them and we will explain to them that we cannot tolerate or they are appreciated also for those works na maganda at positive. So, by that tool and every other tool na ginagamit namin, we can assure that yung contractor natin makaperform na maganda at saka yung outcome at saka accomplishment natin is aakyat. Okay. Another question still from Sibugay Media. Farmers have complained about unequal distribution of irrigation water during drought. So, paano daw po ini-ensure ni NIA na equitable po yung distribution ng ating mga patubig? Nakikita na natin yan na hindi naman natin na ikaila na sinasabi natin na hindi masisira yung mga facilities natin. Meron talaga mga facilities na nasira na hindi man lang natin natingnan. But here in Region 9, since I arrived here 2023, I have conducted so many CHAG meetings.
Kasi tinatawag na tiyak natin, hindi mapupuntahan ito ng hindi mabibigyan ng mga atensyon. Mostly, andun kasi sila sa pinakababa at the grassroots level. So by doing that, makukuha na natin yung mga reklamo nila. And in fact, we have evidence already that in Kabasalan, 3 years na nag-suffer yung irrigation at 293 hectares. So ginawa natin without any cost to NIA. Yun ang ginagawa ng NIA ngayon. Yung maliliit na mga sira, talagang ginagawa namin by way of ito. May binibigay kaming grievance mechanism doon sa mga irrigator association natin, especially in the barangays, na yung reklamo nila, talagang matutugunan kaagad. Pagtawag nila, tatanggapin ng PR natin in the name of Jenny, Miss Jenny. Excuse me. And then, direkta sa akin at saka tatawagan ko, direkta yung mga IMO managers just to do it before 3 days, dapat ma-accomplish na. So, I think, hindi naman gaano karami yung reklamo kasi kung sinusunod lang din ng mga kababayan natin itong ginagawa namin, ito lahat, I think, lahat ng probinsya nabigyan na nito. Number ng NIA, tawagan kami, at saka action na namin kaagad, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, last 2 questions natin from Sibugay. Mukhang dami nilang mga tanong. How is NIA addressing issues related to environmental degradation such as deforestation and soil erosion caused by irrigation projects? Lahat naman ng project ng NIA is duly scrutinized by our DNR agency, no? At saka ngayon, sa NIA, may ginagawa tayong convergence. Yung convergence na ginagawa natin, I think, marami, almost 30 agencies andito ngayon. I-explain ko lang. Sa convergence na yan, like dito sa ginagawa ng city natin, this is a very good idea. Andito lahat lang mga agencies sa taas para one-stop shop lang yung mga permits na gagawin. Rest assured na for the environmental, may natin, lahat ng mga permits before tayo gagawa ng project at saka lahat ng mga agencies alam nila yung ginagawa ng NIA. Because dito mayroon tayong, as of now, may magsasigning na tayo ng MOU with the 12 agencies. No? We have a meeting, hindi lang ng 12. We have a meeting twice a month, first week of the month and the last week of the month. Ang purpose niyan is lahat ng mga ayuda, lahat ng mga para sa kababayan nating mga magsasaka, mai-address. Ito yung mga agency na magsasign na kami ng MOU, yung Department of Agriculture, Agriculture Training Institute, Department of Trade, let me read technical sa TESDA, sa DOLE, sa NEDA, sa PCIC, DILG, AFP, PNP, NHA, and CDA. And also, mayroon tayong yung tinatawag nating ina-address natin yung sa sikaw natin. Yung para sa environmental natin, mayroon tayong mga solar irrigations, like mga EPIP natin. Lahat-lahat na-address natin yan, ma'am. Ang importante lang sana na kung may hindi kami natugunan, please call the hotline sa namin sa grievance mechanism namin na flyers na para matugunan kagad. Okay. Ito naman po. May mga reports daw na may conflicts between farmers over access to irrigation water. So, how does the NIA mediate these conflicts? Yung mga away-away ng ating mga magsasaka. Rest assured, ma'am, na natugunan natin lahat yan. Meron talaga tayong mga kababayan, mga kapatid, na talagang, kasi mostly sa mga away dyan, yung hindi membro ng isang asosasyon, like our Irrigators Association, kasi private yan sila. We just tap that through our institutional development people na inaasikaso natin yung mga farmers through that Irrigators Association. No? So mostly sa nakita namin, yung mga away-away is
from the non-member and also the member of the IAs. Hindi kasi, yung iba kasi na hindi nagpa-membro, sa nakita ko, this is my opinion, Mama, personal. Hindi kasi nila maintindihan yung anong ginagawa ng NIA at saka yung IA kasi hindi sila membro, hindi nagpapamembro, kaya sabi daw libre na, yes, libre na yung tubig. But we have to manage the water. Hindi naman pwede na kuha ka na lang ng kuha dyan. May ano tayo, may cropping calendar tayo na sinusunod. Example, cropping calendar natin for the first cropping is, ang uunahin natin, like mag-rotational irrigation tayo, uuna tayo dun sa pinakamababa, pinakadulo, pabalik. Or may laddering tayo na irrigation system. So yung iba na sisimula ng away dun sa scheduling natin kasi unahin naman lang talaga natin yung mga irrigator association na mga miyembro kasi sila yung nagme-maintain ng mga canals. Yung iba, pasensya na lang po, kung hindi kayo membro, dapat magpa-membro kayo para naman yung tubig natin as scheduled. Hindi kung bubutasan mo. Kaya nga, bilib ako sa isang munisipyo dito sa Zamboanga Peninsula, doon sa Dumingag ata, ina-adapt ni Vice Mayor ngayon yung policy ng IA natin as ordinansa sa munisipyo nila para sila mismo din makatulong sa pag-impose ng policies ng IA natin. Excuse me. So by doing that, I think wala na sigurong away na magkaroon dyan sa isang province or isang sector kung lahat-lahat ay membro. Okay po. Ito talagang panghuling question from our Sibugay Media from Red Ping of Radio Sincero from Sibugay. Pinapatanong niya yung programa niyo about dun sa bagong bayaning magsasaka at 29. Gusto niyang malaman kung hanggang kailan po raw ito yung sustainability nito para ma-serve naman po lahat ng mga farmers. Ito ma'am, as long as nagugustuhan, as long as makaserbisyo kami ng maayos at saka maibigay at saka maiangat natin. The main purpose of this is para maangat natin, hindi lang maangat, mabigyan natin ng dagdag pondo yung mga kababayan natin naghihirap, no? Like ang magsasaka natin. By way of like Irrigator Association. Tatama yung sabi ng administrator natin, si Engineer Ed Gillian, na parang binibigyan natin ng dagdag halaga or adding value to the palay by letting the farmers sell bigas na, hindi na palay. So kung paano namin gagawin yan, itong buong Zamboanga Peninsula, ito pala yung programa, yung Zamboanga Peninsula, hinahati-hati namin, hina-cluster-cluster namin into 24 clustered irrigators association. So, sa 24 na yan, meron na kaming 16 na registered cooperative. No? Ginagawa namin cooperative, clustered into ang buong Zamboanga Peninsula. So ngayon, with that bagong bigas, because we are adding value, and also PhilMec and President Bongbong Marcos is giving out rice mills like that. So by forming them into cooperative, madali lang sa kanila kukuha ng puhunan at madali lang yung gobyerno magbibigay ng mga ganyang klaseng, hindi naman ayuda yan, technology para to add value to the palay. No? Kaya ang palay yung bibilhin mo, 20 pesos per kilo. Pero kung bigas na ibibenta mo, siguro abot pa tayo ng 35, 29, no? So at least, this program na ginagawa natin, itong Farming Support Service Program, na 29 pesos, ebidensya to na pwede pala natin pababain yung presyo ng bigas up to 29 and hopefully up to 20 pesos. So, ibig sabihin ko, ang prinsipyo kasi dyan, ma'am,
pwede naman nating pababain ng 29 pala eh. So, posible, darating tayo dyan sa 20 by increasing the production ng bigas natin. Pag marami tayong bigas, sigurado bababa yung presyo. At lahat-lahat, hindi naman pinapatay natin yung mga tinatawag nating players, yung mga traders, but ini-enhance natin yung trader para magbenta ng quality na bigas. Kung sino yung nakabili, please comment kasi mabango raw at saka hindi mabaho. Well, that is something na again good news and to look forward to. Sino po bang pwedeng makabili ng bigas at 29? Lahat po ba pwedeng bumili or may specific Yes, po tayo? lahat. But we have fast lane for PWD, the senior citizen, yung mga ina na, ano tawag niyan? Single parent. Alam nila. Mga single parent. Hindi natin na lahat-lahat pwede makabili. At saka yung 4-piece. Plano nga namin ngayon, magkaraban kami in order to reach those far-flung areas, barangays, here in Zamboanga Peninsula. Especially, last week pala, nag-deliver kami ng around 800 doon sa Basilan, sa Hulu, at saka sa Tawi-Tawi. So, sabi ko nga sa mga tauhan natin, sa mga kasama natin sa NIA, hindi lang natin ipapakita or ipa-feel sa mga kababayan natin dito lang sa city ng Pagadian at saka Zamboanga City. We will include, ando na ngayon sa lugar ni Congressman Hataman at saka ni Gov Hataman at saka ni Gov Sally. Ando na yung mga bigas ngayon. Salamat pala sa active na mga kasama natin sa Samba Sulta, headed by Engineer Wilson Cabrales. Ando na, makarating na at makikita na nila na hindi guni-guni or hindi sabi-sabi yung 29 pesos na bigas. Okay, thank you so much. And we will now accommodate questions from our media friends dito sa Zamboanga del Sur na kasama natin on-site. First question will be coming from Christina Galamiton, Brigada News FM Pagadian. Ma'am, go ahead po. Good morning, everyone. Sir, ano po ang recent update natin sa Mahayag Dam? May development na po ba tayo doon? Okay, that's good. That's a good question. By tomorrow, the top management, hindi si administrator but yung alter ego niya, yung second in rank niya, si Senior Deputy Engineer Robert Sugitan is coming over tomorrow. Ang hindi lang natuloy yung si Yusek Nepomuceno. Kasi first time iso nangyari ito na actually nagsimula na ang pag-reconstruct ng natin, yung Mahayag Dam. Bukas, i-formal lang namin na ipakita na, and you are invited also to witness. May gagawin tayong bukas na pre-construction meeting. Ibig sabihin, we will justify and let the Office of the Civil Defense, headed by our Secretary, beloved Secretary, si Gibo Chidoro, no, na sa DND kasi galing to na budget to eh. So, this is 450 million. Mag-pre-construction meeting tayo bukas. Ibig sabihin, lahat ng stakeholders within Mahayag area, the barangay, the Irrigators Association, the contractors, and everybody there. Governor, the congresswoman will be there and will be here witnessing on how we will do the Mahayag Dam. What are the sequence of work? What are the methodology? Lahat-lahat. Kasi gusto namin ipakita doon sa ahensya na nagbigay ng Quick Response Fund sa OCD na talagang inaayos namin lahat from up to the last centavo ginagasto ng gobyerno na talagang ma-spend well yung pera at walang
tinatawag nating mga ano dyan. No? So, by doing that, we will let them know what are the first step, like the hiring of the laborers that will come from that vicinity, from that area, through our Irrigators Association. By the way, ang Mahayag Dam serves 7,000 hectares. No? Hanggang Mulabe, hanggang wala, nakarating yan doon. So, bukas, ma-witness nila, at saka yung Mahayag Dam natin, kung sinong gustong pupunta, ando na. Ginigiba na namin. Ang gagawin natin sa Mahayag Dam, simple lang. Remove and replace. Yan lang pinaka-keyword dyan. Tatanggalin, ibabalik. Hindi natin pwedeng iangat doon sa upstream or downstream kasi maapektuhan yung level ng tubig o iangat natin magpa-flood doon sa babaw. No? Alam naman natin floodplain yan lahat. But we are making it good and making it better. Hindi na yan bato-bato, rubble masonry. That will be, Mahayag Dam is composed of mass concrete. Ibig sabihin, 3/4 na aggregate, then sand. Hindi yung bato at saka ino na lang ng concrete. Hindi. So ngayon, dyan na ma'am, andyan ang Mahayag. Hopefully matapos namin within 1 year. Salamat po, sir. Okay, dahang salamat, Ma'am Galamiton. Next question will be coming from Richard Lumayno. Richard yun dili Richard. Malindang Broadcasting Network. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa tanan. Imong gi-mention ganiya, sir, imong gi-explain ang katong tag 29 kilo nga bugas. Kahinumduman na to ang ampatong probinsya sa Mogi del Sur na natadri nag-offer na ta sa tag 25 kilo nga bugas. 29 rather. Ang pangutana is, pwede bang masayran kung asa na to mapalit o unsa ang ilahang pwede dalon? So every Friday natay kadiwa, no? Sa atong mga Irrigation Management Office or IMO office like Labangan in Sambusur, Sibugay, doon sa Sibugay, sa norte din, at Sambasulta. Maski hindi pa nag-avail ng yung tinatawag nating Farming Support Service na program or formerly called sa contract farming, binibenta natin. So lahat ng mga IMO offices or sub-offices, mayroon every Friday. And also, they have their own initiative. Maybe they will have it also in Wednesday. Dalawa. Mayroon tayong 29 pesos at saka yung 35 pesos. Yung 35 pesos will be sold by the Irrigators Association. Kasi, for the information of everybody, yung Irrigators Association natin spent time, parang sila lahat ang naggumagawa dyan. Because through them, sila registered eh. Doon kami magtratransact sa kanila. Wala silang incentive. So, by selling, sila nang magbebenta ng 35 pesos per kilo, but bibilhan nila sa niya ng 29, no? Yung ano nila, yung difference doon, bibigay sa kanila. So, yun na yung bigay ng niya doon sa kanilang organisasyon. So, dalawa yan. But hindi natin pwedeng isabay, no? And we will be utrohon or we will change that kasi ang binibentang 35 kilo is 25 kilos. So, sinabi ko sa mga tauhan natin na pwede gawin na lang natin 10 kilo ang yung 35 kilo. Kasi mabigat kasi at saka mabigat sa bulsa. Yung 800 kasi kung 35 times 25 kilos, that's 875 ata. 800 pesos. So mabigat. Pero kung gawin natin 10 kilos din at 35 kilo per kilo, then 350 pesos, parang madali lang bunutin together with the 29. But we will not be selling that together, no? In tandem din, hindi. Magbibigay din tayo ng araw para dyan sa 35. But for that 29 pesos, every Friday po, pwede natin bilhin. As long as supply lasts, andyan, magbebenta kami lahat yan. Sir, may requirements po ba sa mga... Wala. ID lang yung for the senior citizen, but ID lang. But for those, sinabi ko nga
lahat pwede natin bigyan, lahat. Kasi yung purpose natin dito is makuha ng mga kababayan natin na pwede tayong bumili ng murang bigas. Mura, bagong ani, at saka bagong giling, mabango, at saka maganda yung sako. Yung quality. Talaga yung quality maganda. Sino yung kabili? Everybody can avail. Even you, lahat. Oh, ito nga. Naka-avail kayo, ma'am, di ba? Oh, so, mabango, at saka masarap. Pero ako, nagda-diet na ako. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat Thank you, din. Okay, dalang salamat, Sir Lumayno. Mamalit na tanig bugas. Yes. Next to us is Ms. Kenneth Bustamante, RMN, DXPR Pagadian. Mr. Yes, good morning, sir. Base sa video presentation kanina, may action plan na yung NEA sa naranasang La Nina natin dito sa Region 9. Tanong lang po namin, may participation din po ba yung mga local government units para maiwasan yung malaking epekto, lalo na sa mga facilities natin, gaya ng nangyari doon sa Mahayag. Alam na ba natin, 2025, aprobado na yung budget sa 42.57 billion. Baka naman, hindi na masira bago palitan. Yung mga old na mga irrigation system natin, may mga ganito ba proposal mula sa mga LGUs? Actually, ang nakakasira ng mga unahin ko yung sa dulo ng question, yung mga dams natin, talagang dumating na yung panahon na talagang matanda na, no? At saka dumating na yung panahon na sobrang lakas ng bagyo, hindi kagaya nung una. Like Mahayag Dam, hindi niya na-resist. That is 57 years old na. No, but rest assured, all of the old dams here in Zamboanga Peninsula, iniisa-isa na namin, i-retrofit na namin. Because the dream is to automate all dams, malalaking dams, like sa National Irrigation System. Yung sinasabi natin National Irrigation System, nagka-cover na ng more than 1,000 hectares. Yung CIS naman natin, nagka-cover ng less than 1,000 hectares. Ngayon may modelo tayo na gagawin. Yung Mahayag Dam gagawin natin automated na yan. So may ginagawa tayong command center dito sa ibabaw ng natin, sa opisina ng PRO natin, at gagawin din natin in the future na parang FM to serve the farmers, no? So from here, pwede natin makontrol yung pag-raise and pag-angat at saka pagpanaog ng yung gates natin. So every time, gagawin natin high-tech na yan. Let's say I say automated because hydraulic na lahat. No? May warning system na tayo, lahat-lahat. At saka connected na tayo doon sa OCD. No? Yung isang question nga, yung isang question, yung sa local government units, ano yung mga participation din nila? During the meeting, because I requested, matagal na yun, na-meet ko na lahat ata ng mga mayors, League of Mayors here in Zamboanga Peninsula. So, sinabi ko din doon na ngayon, meron na kaming backhoe, pwede naman nila i-request, but kung pwede, makaambag sila sa fuel. No? And right now, ang ginagawa natin sa La Nina, meron na tayong basahin ko lang meron na tayong number of kilometers na disilt natin lang kanal and yung drainages natin. Sa National Irrigation System, meron na tayong 414 kilometers and sa Communal Irrigation System, meron tayong 1,437 kilometers na nadisilt at saka na-dredge na mga drainages along that province. So, that's why sinabi ko kanina, doon sa Sibugay, konting ulan, sira yung kanal ngayon. Yung dumating yung malakas na ulan, walang nasira. Pag sinabi kong walang nasira, walang major na nasira doon sa mga irrigation system natin at mostly hindi na nagbaha. Yun ang dream na natin, i-include din natin yung province na hindi magbaha by dredging all the drainages nga nasirado na.
Kasi alam naman natin yan, pag ma-develop yung isang city, almost all of the drainage will be covered because of the development. Kasi alam naman natin, pag mag-encroach na yung urban dun sa rural, talagang masasarado lahat. Di man lahat, but most of the drainage. Kung gusto nyo magkaroon ng mga pictures at saka yung ginagawa namin, feel free to ask Miss Jenny and we will give you some information on lahat ng pictures na yan. At saka sa total canal desilted natin, mayroon tayo sa NIS na 50 kilometers at sa CIS 73 kilometers. Itong total length ng desilting sa drainage natin na 1,400 at saka 414. So by doing that, I think malesen natin by 40% yung pagbaha sa ibang mga probinsya natin. Thank you, sir. Yung Zamboanga Peninsula, food basket of the Philippines, lalo na sa mga palay. Sa 2nd District ng Zamboanga del Sur, malawak yung Dimataling, malawak yung palayan nila. Ano yung posibleng gagawin nila para magkaroon din sila ng irrigation system natin? Pwede ba elaborate ng natin para magkaroon naman ng chance na makapagsalita yung manager natin sa Zamboanga Sur for the development of Dimataling? This is Engineer Joel Hanyola, our acting division manager and manager of Zamboanga del Sur. For Dimataling, Joel. Good morning po. With respect to Dimataling, before I arrive in Region 9, Dimataling na yan. Diba? Because of the problem encounter, ang Dimataling ngayon, may proposal kami na at least maka-irrigate man tayo ng 300 hectares using the Tiglawi and Libertad. Nasa pre-engineering pa tayo ngayon sa whole Dimataling NIP. Ang Dimataling, total area of Dimataling alone is nasa mga 2,000 hectares. So, yun lang po. So, may mga project tayo na sinabi niya under pre-engineering. So, under pre-FS ang tinasabi natin. Pag matapos na natin yung feasibility study, hopefully the whole of that 2,000 hectares will be covered by irrigation na. Ongoing yung study natin, sir, at yung survey natin. Yes, sir. Thank you, sir. Then, there is, umpisa na yung 1 solar pump station natin sa Dimataling that can irrigate 15 hectares or so. Thank you, sir. Good morning. You're welcome. Thank you. Thank you din. Okay, thank you very much, Sir Bustamante of RMN XPR Pagadian. Now, we'll call Miss Vanessa Tumakmol of Radio Bagting. Good morning, RD. Good morning, ma'am. My question is for record purposes, of course. Sa NEA 9, under your leadership, sir, how many percent ba kung convert natin sa percent? Ilang porsyento na po ba na hindi pa narating or magkano or ilan na lang ba yung dapat nating i-reach out na kailangang mabigyan ng services po ng NEA po? Add information. Nilagay namin yung buong Zamboanga Peninsula sa dalawang maliliit na card nito. For that question, ma'am, salamat. Magandang question yan. Sisimula muna na ako sa potential area. May potential area tayo, yung sinasabi nating 3% potential area ito for the whole Zamboanga Peninsula of 116,000 hectares. So 116, 18.01 to be exact. Mayroong na-develop na tayo dito sa Zamboanga Peninsula, which means kung sinasabi nating develop, mayroon ng kanal, irrigated na 60,538.67 hectares. So may remaining tayo na 55,479.34. So i-connect ko to sa kanina na sinasabi kong the dream is to
irrigate the 55,479. Ibig sabihin, mayroon tayong remaining na 47.18% na kailangan nating tapusin up to the last term of President Bongbong Marcos. Ito, dream ito eh. Alam naman natin na mahirap gawin, but we will try. We will try and propose everything. At saka, hindi humihinto na pag-survey yung mga tauhan natin kasi pinagawan ko na to ng lahat-lahat ng program of work. Walang tigil na survey para kagawa tayo ng program of work worth dito sa 55,000. And bibigyan ko rin kayo ng information through this. Yes. Para isang glance lang, makikita mo na, andyan sa mga kamay mo ang buong Zamboanga Peninsula. Salamat po. Follow-up question po sa 47 na po na remaining 55,000. 55. Ano po ba yung mga pinakamahirap at ano po ba yung mga technologies na first time nating gagawin po dito? Ito, nag-introduce ako ngayon kasi for the information na lang sa lahat, hindi ako galing ng region, galing ako ng special project. My last special project is Alao River Multipurpose Project Stage 2, which can irrigate, kung matapos na yung proyekto, is 33,000 hectares. No? With a new service area of 9,800. So I was the former construction division manager there. 3 dams. One 109-meter dam, second is 38-meter dam, and the last is the 10-meter dam. No? So right now, ang Alaor is tapos ng 3 dam. I'm bringing that, methodology and everything technology here in Zamboanga Peninsula. So yung Mahayag Dam ngayon, gagawin natin is mass concrete na. Kasi mostly sa mga ganyang kaliit na dam, like 2 meter high, 3 meter is rubble masonry lang, yung mga bato, concrete din bato. Ngayon, mass concrete. Ibig sabihin, 3,000 pounds per square inch yung strength niya. So by doing that, we have introduced new equipments for the contractors like using the pumpcrete or the pump for concrete mobile mounted at the truck or any vehicle. No? And also, we have new, and tomorrow also we will have our cutting of ribbon here in our new facility, like the material testing facility. You can see for yourself there at the back of the building, we have the new building there with the new equipment for material testing, for compression, for tension, for the RSB. RSB yung tinatawag nating kabilya. At sa compression for the concrete, so that we can assure the strength of the concrete that we will use there in Mahayag and for the whole Zamboanga Peninsula. Itetest natin yung sand, itetest natin yung aggregates, yung bato, for makita natin na talagang ito pwedeng ihalo ng concrete. Maa-attain niya yung strength versus doon sa tubig na hinaharangan natin. No? At saka, gagawa din tayo ng material testing equipments din for Sibugay, for Zamboanga City, and Zamboanga Norte. Kasi mahirap kasi pagdalhin mo yung isang silindro, itetesting mo dito sa regional office, ang layo ng 5 kilometers. So, makukurap na yung cylinder. It can introduce microcracks. So, if there are microcracks for that cylinder, pag testing dito, talagang madali siyang mabiyak. So, for that concrete, para ma-preserve yung strength niya, gagawa din tayo ng mga laboratories doon, dito, Sibugay at saka sa Norte. At saka meron din tayong bago din pagka bukas na i-cutting of ribbon doon sa Labangan, meron tayong bagong motor pool doon. High-tech na yun with lifters, hydraulic, with nitrogen na hangin, lahat-lahat. Kasi nakita ko kasi pag palagi tayong kasa,
Yung kasa kasi, pag yung sasakyan mo, as it grows older, or it gets older, lalaki yung mga gagastusin mo. But there, siguro gagastos lang yung gobyerno for every PMS is maximum of 10,000 or 7. But sa mga kasa, aabot ka hanggang 40,000. So, but you can also avail for sinong gustong but proper lang, Makita natin bukas kung nandito kayo, magkating ribbon tayo doon sa labangan. Pagbalik natin galing Mahayag, kating ribbon na naman sa instrumento natin dyan for material testing. But after this, you can also look into the material testing equipment. Yan, thank you sir sa lahat ng yan at aasahan namin. Lastly na lang sir, ano po ba yung intervention or ano po ba yung stand ng NEA at paano natin matutulungan? Kasi nowadays, kitang-kita po sa highway, First District yung mga land natin, agricultural na naibenta na at malalaking establishment lang na nakatayo po. Alam naman natin siguro lahat na yung IPIN, yung mandate na sinong ahensya ang dapat tutugon dyan? Di ba yung Department of Agrarian Reform? But I'm not saying that they are not working. But for us, lahat ng mga natambakan dyan sa highway, ang una mag-suffer dyan is ang NIA. No? Sinasabi ko nga, address to everybody, be it anong estado, is kung hopefully, hindi nyo kami tutugunan ng galit nyo pag kayo nagbaha dyan sa lugar nyo, sa barangay nyo. Kasi lahat ng sabi dito sa Administrative Order number 01-20,002, no? Sa Comprehensive Rules and Land Use Conversion in the Philippines, areas that are non-negotiable for conversion. Yung may mga kanal ng NIA, yung delineated by the DAR, and everything na involved doon sa agriculture. Non-negotiable for conversion. But sadly, wala kaming dyan kasi hindi naman sa hindi mandate namin, may ginawa kaming mga hakbang dyan. Lahat, ongoing ngayon ang paglagay ng mga tarpaulin dyan sa mga barangay, dili ito insulto sa mga kababayan natin ha. Ginawa namin ng Bisaya, translate namin to Bisaya, ito, ginawa namin ng tarpaulin, ilalagay namin sa lahat ng barangay, just to let everybody know that may comprehensive rules on land use conversion in the Philippines na administrative order ng DAR, non-negotiable. So lahat ng mga gustong magtambak, before doing that, first go to NIA and seek for that permits. Ang first permit, yung tinatawag nating CIC, yung Certificate of Irrigation Coverage, which means, kung mabigyan ka yan, wala kang pag-asang makonvert mo yan kasi within the irrigable area of NIA. But if you are given a certificate of non-irrigable irrigation coverage, may pag-asa kang makonvert mo yan. Kasi it's either it's outside of NIA's service area or hindi na makover ng irrigation because it's too steep. No? So, dalawang permits. Una sila, that is one of the requirement of DAR na ibibigay mo pag ikaw gusto mag-convert. But for us, ang ginagawa namin, wag lang magalit yung iba, tsaka mga kasama natin sa ahensya, pasensya na po, naglagay kami, nagbutang mi for the sake of our mother tongue. Nagbutang mi og mga tarpaulin educating or para basahon sa atong mga kababayan nga dili day pwede mo convert og yuta without any filling up the requirements first. Ay nga no, igastuhan na sa NIA
gobyerno og billions of pesos. Yes, kanal tumoy ra na. Pero ang ga-serve sa kanal katong dam, milyones to. Unsa may purpose sa atong dam ug sa atong irigasyon og atong tambakana? Remember, 1 hectare equals 5 tons of palay. Let's say, 63% of that ang recovery sa 5 tons. Nakakay mga 2.5 to 2.7 tons of bugas per hectare. I think, dili sa tibok sa Buanga Peninsula, natin mga 2,000 na. Attorney, no? 2,000 na. Siguro, 3,000 na nga converted na. So, i-times ko na siya og 2,700 kilos ka bugas. Unsa ingana kadaghan ang nawala nga bugas. And ma-defeat ang purpose nato in having our rice sufficiency. Ano? Unsa ba yung atong katuturan nga ma-produce na dagang bugas nga ato namang itambakan? So hopefully ma-resolve po ni, and then rest assured ang niya wala gid mi nagpabayaan na kay kami ang una maapektuhan na ang ato mga mag-uuma. Thank you, Attorney. Ganagang pa mga tanaw sa thank you guys sa imong pagpasabatan. RM Delegator dito si Attornita. Attorney naman. RD day, sorry. Okay lang, okay. Okay. Dagang salamat, Ma'am Tumakmol. Dagang salamat, Ma'am. Now, let's call si Sir Vince Ambag, Radio Bagting Gihapon. Okay, good morning, sir. Akong pangutana, sir, is kabahin sa ato ang mga irrigated land or irrigated farms din sa Region 9. Dako-dako naman nga area, no? 50 kapin% ang irrigated. Sir, ani nga porsyento, sir, pila ka porsyento ang nagamit og solar nga system, solar irrigation system? Sa pagkakaroon? Yes, sir. As of now. Sa pagkakaroon, dili pa nato mahatag ang tinuod nga number of percent kay mo pa pagsugod eh. Pagsugod sa term ni President Bongbong Marcos, diha pa namugna ang pinakadako nga solar projects. Matantay mga niagi, nanay nabuhat na ako niagi dito sa Caraga, but here gamay pa lang, ang naakaroon ga exist is 31 projects at 15 hectares per solar pump. Natay mga napulo sa Zamboanga City, natay sa Sibugay, natay sa Sur. Ang 500 million nga worth nga project akong i-distribute sa mga katong manginahanglan yun kayo. But naapatay incoming by 2025. Siguro sir, amo sang i-collate tanan para matagang ka na mo. Say gusto na to, ang remaining versus sa solar na to? Kung kanang nagkukuha na sir, operate na or kanang napusla na karon nga as of now siguro? As of this one, pag human sa tuig, siguro mapusla na to ng 31 ka projects times 15 hectares. Unang number of hectares nga ma-serve nila. Kana sir, kana nga mga solar water kining irrigation sir is ang source sa tubig na is groundwater. Groundwater and surface water. Dili ba kani bang groundwater sir, dili ba ni apektado ang ato ang supply pod sa mga mainom sa katawhan labi na og dako man ang volume pod no? Murag dili sir kay ano. Natay instrumento diri sa niya nga na-avail in the amount of 3.8 million. Nagpalit mi og georesistivity instrument. Kani siya nga instrument dili ni tagad-tagan para nang burudsi ba. Natay ilatag nga mga electrodes just to find the good aquifer. So we will not be using kanang gamay lang nga aquifer. So let's say if good aquifer naada sa mga 50, 40, pinakalawom siguro 70. So natay mga 100 to 150 gallons per minute nga makuha ana nga mga aquifer. Nagpasabot, maka-irrigar gid siya og 15 hectares nga masok gid niya until maka-supply, antod sa masuplayan niya po niya until mag-harvest. No, let's say for 20 years or more than that. Ingana, para dili masayang, kay lisod bang og kaayo mag-identify ta, wala tayong instrumentana, let's say ma-identify nimo ang mga ginagmay nga mga ma-deplete nimo na eh. So ang atong gamiton within that area for every municipality or every barangay or every IA nga involved,
pangitaon nato ang pinakadakong supply sa tubig in order for dili madaot ang atong supply sa tubig sa ilawom. But if there will be existing creeks or river, there nga murag lawom-lawom nga mayong supply, pwede buta mo ka bukuha dito, manang gitawag surface water nga source. Okay. Sir, another question sir, kabahin sa ato ang programa nga contract farming. Unsa nay update ron sir or nagkadaghan na ba ang atong mga mag-uuma sa rehiyon nga may avail ni ini? Yes. Ang atong tawag sa contract farming na to karon. Atong anado na tong kuligo na. Sorry. Farming Support Service Program or contract farming. Katong niagi natay 659 hectares. Excuse me, ang ni-avail. Daghan siya nga farmers. Let me look at my record. Ang 659 hectares, sa pagkakaroon, nanatay na harvest nga 258 hectares. Sa sur, natay, thank you ma'am. Excuse me, kadali. Yung house si sir sa pagtubag. Sa sur, natay 99 hectares. Sa Sibugay natay 156. Sa Sambuanga del Norte natay 2 hectares pa lang ang nag-harvest. Mora na siya ang nag-avail sa 659 nga number of hectares. But karon nga nakita sa mga tao nga ang programa di ay maayo, di ba? Tagaan kag puhunan, pag-harvest nimo paliton sa niya at 20 pesos wet, walay tarha. O madaot ang imong humay, wala kay bayronon sa gobyerno, kay na ay PCIC, ihatag pagid sa imo ang bayad, ang sa nagbuba nga kuan, dili sa gobyerno ibalik, mao nang sa guideline nga mong nabasa. So, win-win solution yun, di ba? But karon, because adto sa mga kuan, na ay ni-avail bago on top of 659 na ay gustong mo appeal nga 845. But our dream in the future, kung pwede lang, 35,000 hectares every cropping ang mo-avail ani. Kaya nga no, 35,000 hectares man ang atong gina-tikad for every cropping dire. And also, we encourage not only palay, nga magtanong mga itong mga igsuon og mais. Kay nag-ingon bitaw daw si Mr. Tagiya sa San Miguel, he will buy all at a good price ang mga mais. So we encourage also nga mukuan. So ang kuan sir, ang answer dito is may increase. May increase ang gusto mo avail. But akong ingnan po dito sa Sampasulta, whoever wants to avail, total pagbaligya sa bugas nga barato, wala man nato sila gihikawan, bisag wala may avail nga lugar, atong tagaan. Kaya gusto nako split into 4 evenly ang baligya nato sa atong mga bugas. Kani nga programa sir is magpadayon ba ni bisan og lahi na pod ang administrasyon sa sunod nga mga katuigan? I think maayo gini padayon. Bisag lahi na pod ang administrasyon pagkahuman sa term ni President Bongbong. I think para sa ako dugay na ko sa niya eh. Mo ni pinakamaayo nga programa nga nasugatan namo. Yun. Nga, okay. Win-win yun ni ang mga tao nga naka-availa ni limang kagula kay puhunan, di ba? Pinakagwapo gini nga programa. Maliban na lang sa mga tao nga gaygo. No? Pero nakita naman nato sir, di ba? Yes, nagbaligya ta, dagay nalipay. Dili kung nalipay lang nga murag plastic. Nalipay sila kay murag wala sila katuubang nga nakakita sila 29 per kilo niya. Sayo na doon kaya napuko ka kilo naman kada baligya. Okay, sige, thank you. Salamat sir. Okay, dahan salamat Sir Vince Ambag. Now, let's call si June Tibor, Papa Tibs TV. Good morning, ma'am. Good morning, sir. And morning. Good morning, classmates. Morning. Yung tanong ko, sir, is natanong na ni Ma'am Vanessa regarding sa conversion ng agricultural land ba. So, kung yung requirements noon, sir, is
dadaan sa NIA, bakit po yung may mga businesses na operated na dati pong irrigated na ngayon ay ginawa na pong commercial area po? Sir, rest assured na wala mi nakahatag og pasalig namo sa inyo sa NIA, wala gid mi nihatag og CNIC ana, no? Kay tanan nga mga ayog certificate sa mo, first i-validate na kung asa ng natunong nga sub-office like SUR. Mato sila sa SUR. And then apply for conversion. Maulagi na yun ako wala sa amo ang ipon. Kami managhap lang pwede ayaw sa kay ngano nasa dar or sa kuan. I'm not blaming anybody, but kami tanan sa among mahimo, among gipugngan ang gustong tambak. But sadly, kung wala may mahimo, because wala sa amo ang mandate ang pagpapahil og kaso ng mga ingana sa tinuod lang yun, no? But we are doing our best. Just like what I've said ago, niagi nga, nagbutang may mga tarpaulin just to let everybody know about the administrative order of the Department of Agriculture, a Department of Agrarian Reform na this is non-negotiable. So, on a part of NIA, rest assured na magbibigay kami ng certificate for CNIC. Nakita din namin na outside of our irrigable area. And if ever there will be conversion nga bisag among gihatag CIC, wala na may kabaluan na, sir. Basta nga mo is, if we issued certificate of irrigation coverage, that means it is within the service area of NIA and also irrigated na. It depends on the other agency on how they look at it. But for us, magpasalamat mi nga mga tao mo duol sa amo una for that certificate, at least naisunod sa proseso. Ako hangyo lang for those people nga naiplano na, please follow the protocols and the processes in order for us to be legal. Tanan. Yes, sir. Follow up for this question, sir. Unsa may pwedeng participation sa NIA, sir, para unsa man stop ang operation sa mga building or sa pagkaso, sir, unsa may pwedeng participation sa NIA, sir? Ang sa amo karon gibuhat is we alarm the Department of Agrarian Reform and we will conduct a survey, actual survey of the area. And we will tell them that this is included in the service area of NIA in that particular dam who serves that area. After that, wala na mi kabalo asa padulong na, but we will resist any or issuing any certificate kung part na sa among sa irrigable area, CIC ginamong ihatag. So they will bring that CIC to the DAR and wala, di na may kabalo dayon diha. After that, unsay may tabo diha. Yes, sir. Thank you, sir. Another question, sir, is regarding sa katong kuan ba, sir? Bugas, no? Kay kanimang good, sir, ang problema nato sa kuan karon sa ato ang sa Pilipinas lang. Dati kita man ang naga-import or nagapagawas og mga production, but now kita na ang naga-import instead of exporting. So ang problema nato karon is gamay na lang mo atong production. Yan isa po na sa mga problem kanang mga na-arise nga kanang mga real estate business like commercial. So paano na to as you said your statement before nga paano na to maiangat ba na ang ato ang rice production kung naay mga ingon-ani nga problems ba, no? Ang isa sa solution sa NIA na is to increase the rice production, no? By giving ample water dito sa mga irrigable areas nato. Ang ikaduha, ang number one karon nga nakatabang na is ang solar. Imagine, makadugang ka og 15 hectares kada project, kada solar project, idugang nimo sa existing karon. Kaya kanang kasagaran nga mga ang solar day nato mga new na siya nga additional areas.
Silbi, for every project na 15 hectares. Ang 1 hectare can produce 5 tons, no? Conservatively. Kaya diha bitaw sa kabasalan na record holder na mo diha. 0.25 hectares sa among contract farming ha. 0.25 hectares or 1/4 sa hektarya. Nakaproduce siya 3,213 kilos to be exact. So katong himuon siya og sa hektarya, that is roughly 12 to 13 tons. No? Ang usa ka hektarya. And now niya is moving forward to have a design sa isa ka hektarya kung pilag yun ang fertilizer tanan-tanan para makaproduce tayo ng kadaghan. So by doing this solar, morning usa sa mga solusyon na makahatag para sa atong supply sa produce sa bugas, mudako og malesen na nato atong siguro, but ang amo nakafocus gin mi ang niya pagdugang sa mga irrigable service area para pod mutaas pod ang kay connected ni tanan mutaas mo na itong production sa bugas. 5 kag magdugang kag 15 hektaryas. Karon mahuman ang tuig naatay 31 ka 15 hektaryas nga gidugang diri sa Zamboanga Peninsula. And counting for next year's daggan pa. Kaya na yung nakita namo nga mga 500 hectares pa dito dapit sa kang Congressman Amatong, dito kang Girly sa Zamboanga del Norte for solar project. Daghan pa atong ibuhat. Kung muna ang niya karon walay undang pagbuhat o pag-survey for those new areas. Atong hinahinayan or papaspasan o kuha ng 56,000 hectares nga nabilin. So kung makuhaan ta ng katunga or mahurot ta na, wala na. Siguro panghatag na lang ang bugas sa Pilipinas. Right, sir. Last. Yes, no. Nindot kayo. Sir, na-appreciate ginamo no katong naanay rice nga nindot ang quality then humot pod. So pasalamat mi ana nga naana na diri sa niya then pwede na makapalit. Ang pangutana nako sir is nabay requirements nga or welcome ba ang tanan nga mopalit ang individual nga mopalit or kailangan nga member sa Farmers Association para mopalit sa maong nga bugas? Dili welcome tanan. Yes. Kaya ang prinsipyo behind this 29 kilos is para ma-experience nato tanan ang kabarato sa bugas nga murag sa una 60 karon 29 dili nato ihikaw ni sa tanan atong ikuan sa tanan ni. Ako lang i-clarify. Thank you so much sir and thank you. Welcome. Okay, daghang salamat Sir Jun Tibor. Now we call Sir Manny Maulana, DXID-FM. Yes, good morning, salam. Good morning. Actually sir, dugmok kay mong labangan sir, basig mo labang mo dito man. Develop ng lugar na mo diha. But anyway, tungod sad na sa kalisod, sir, manang ibaligya na lang basakan kay perting mahal ang abono. Okay. But anyway, mo na giingon, sir, when money talks, everybody listen. Doon na joy kausaban, basta doon ay violator. Pinagis money. But ako lang i-follow up ni mga question regarding sa mga mining, sir. Di man dyan na ikalilong within Region 9, doon ay mga mining company nga nanulod. Dayon nakita na to. Doon na ba ay posible nga coordination ang mga minero sa inyong office considering doon ay posible mga daot ng mga irrigation? Sa una sir na experience na ako na when I was the regional manager sa Caraga, no? Ang mga minero modul sa niya because they want to buy a parcel of land or bukid and they want to seek CNIC. Sa pagkakaroon sir, wala pa mi nakita o na-experience kami doon sa amo nga nangayog permit. So kung naay mga yangungo nga nabalaan ninyo nga ingana, I think ang number 1 na naabot nga mo pitol sa ila is ang DNR. So there will be siguro mga tripartite meeting, mga ingana, mga kaya na-experience na ako ni Agi na dapat tukion na sa isa ka probinsya o isa ka syudad. But for us, as long ang mandate pangud namo is wala mingon nga nag-stick lang sa mong mandate, ang kaayuhan para sa tanan, labi na sa irigasyon nato ug sa atong mga basakan, amo ginang ginalantaw permi. Okay.
Follow up lang na actually na gawas na niya nga mga question. With regards to the dam, kumusta ang mga dam sa uban ng mga area nga inyong gina-project, especially pag labangan, balikon nga po natong labangan, ang bukong. Yes, yes. Considering doon ay problem dia sa dam sa bukong. Ang bukong, di ba, ang primerong problem, before I arrive here, nadunggan ako nga sa reporting sa una with Regional Manager Salome. During our reporting, nakita na ako sa pag-report, bukong, labangan dam, nagmeander ang kwan, ang river because nagbuhat siya, gilaing agihanan niya, so nilapad siya during flood. Right now, nakaabot na sa right bank. Kaya ubutan na o galing tagdam, always oriented at the downstream. No? So ang tanaw ka sa downstream, ang imong right nagidire. Kaya kung sa upstream ka, mabaliman. So oriented ta mo tanaw. Niabot na ang atong crest or ang atong wear o atong babag dito sa tumoy, sa right bank. Nanay protection na pod. Pag abot na ako, gibalhin ginako tong isa ka project dito nga, dito ibutang slow protection, gibalhin na ako diri sa dapit sa iyang sluice, kanang dapit sa intake. Kaya nga guba naman ang retaining wall. So we have a new retaining wall there in Bokong. And this year, next year, we will find a way that we will be constructing the apron. Nahuman naman nato ang babag, ang dam. Karon it started to show or expose the sheet pile. But for me, di pa kayo na alarming. But we will have a project nga butangan natong apron downstream nga baga in order for the water dili niya mas-scour ang ilawom sa atong dam. But for now, the integrity of that dam there in Bokong is already good and makaserve na siya maayo dito sa iyang mga irigahan kaya ultimo ang mga main canal gidiselt na pod namo. But now that Bokong Dam is good already. Galing lang gina-maintain namo karon sir og diesel gibutang namo sa downstream. As you can see right now na didto ang mga ekwipo namo like upat sa kalong arm ug uban nga mga bako. Rest assured sir, ginahinayan ug di man hinahinay gi-assure na sa atong mga managers nga isa na sa ilang trabaho. Kay I have issued a memo that every Tuesday and Thursday they will go out and tanaw ng mga old dams and give recommendation to the regional office so that we could propose that for the next year nga ma-retrofit nato. And right now, after that, the reconstruction of Mahayag Dam, makita nato nga retrofitted na siya, bag-o na siya nga dam, bag-o ang gates, automated, and also dito sa Dipolog, NIS, bago lang na NIS last year, bago lang siya nahimong National Irrigation System, among girehab garon, retaining wall and everything. Para maligoon pod. And we are trying to fence all the dams in order to do away from those kids nga maligo dito sa atong training wall kay delikado na diha og masuyop sila dito sa intake. Okay sir, last na lang sir, pagpumusta lang. Actually, nindot ang inyong mga advocacy into sa rice. May na lang kay 20 Navy, wa na lang ma-20. But anyway, doon na ba'y possible na itabo pud ni sa uban ng mga perpetrator nga mangumpraan ng mga barato aron isagol nila sa mga mayang bugas para sa mga merkado. Doon na ba'y gihimo nga pagpamalantay na yana. Yes. And the last, sir, tungod sa programa ni PBBM sa Bagong Pilipinas, unsay possible nga atong nakita nga pagbabago sa niya pinagi sa sistema, advocacy, o guban pang mga programs under the NIA. Okay, unahan na katong kang sa kabahin kang President Bongbong. Ang NIA karon transferred na wala nami sa Department of Agriculture. Nami sa Office of the President karon. So nagpasabot ang mga gitutukan gid ni President Bongbong kay ang yawi for that rice sufficiency is too big. Ang ingong pagaling nato is pwede ta magtanom bisag walay yuta. Kaya naman tayo hydroponics. But dili ka pwede magtanom kung walay tubig. Di ba?
So karon ato na by identifying na the remaining areas for year sa kuan, mahatag na og dali sa atong presidente ang serbisyo dito sa mga mag-uuma kay under naman mi sa iyang opisina. Which means ang bureaucracy siguro malesen na to. No? And also, dali ra. Kabantay mo nga for every dam nga nahuman or what, nagi si Presidente Bongbong nga magpasalamat bit gamay nga project or dako. Same as with Zamboanga City, gamay nga project og dako, politicians there are very very active. And also here, dire sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Kung wala sila ang Mahayag Dam, isa sila sa yawi nga nahatagan tag budget because of them, no? Di nato dili ni pamulitika, but di nato balikayan nga sila dako nga parte diha sa isa ka proyekto. Kabahin sa kuan sir. So mo na to dali lang ang proyekto nato mapa-approve siguro or kay matutukan man mi sa presidente. Siya man mismo ang gaingkod diya. Ang board of directors is from Malacanang. So kuan yun, matutukan yun pag-ayaw atong agrikultura, atong irigasyon. And for that 29 kilos, sir, I think dili na makuha sa mga perpetrators katawag dato is limited ang atong duha ka sako ata. Usa to duha ka sako, depende sa sitwasyon, ang pagbaligya nato anang usa. But ang guideline is kada usa ka pamilya or tao nga mulinya, isa ka sako nga 10 kilo. So, mabita na nga, imposible na siguro nga ng uban nga makapamaligya because usa ra man ka sako ilang dala. Nagay uban maluoy man talagi nga utoy nako nga dili nato idungan ang atong 35 kilos for that ay mamaligya kay ang mga tao is nangamho na lang nga makadala og 10 kilos at 290 pesos per bag. So I think sir, maura na akong makuhan sa kuan. Okay sir, thank you. Additional lang gamay sir. Nalipay ko kay separate na ang niya under sa office of the President. Hopefully sir, pwede ninyo pangitaan og pamagyunta bilang isang magsasakasag ko sir sa labangan. But medyo naghunong may kay tungod sa kamahal sa mga abuno, malkansi migbaligya sa mong palay. Unta mapangitaan yung paagi nga kanang mga abuno mo ubos unta. Okay. Kana Sir, na ang solusyon na sir, farming support service program kaning contract farming. Yep. As we have experienced for the past years, na yung mga hungiho nga duha ka sako nga abuno ang mahatag, no? Karon napulo ka sako ang nahatag sa atong gitawag nga programa. Nahuman naman tagwan, sige na tag-harvest. Mula ginayon ako nga, ang yun ako nga, pag ato na ako nga mo harvest na, midungo na ko ng palay, kinahambirason. Ang uban di ay, ang midungo, ang sagbot, tungod sa katambok sa sagbot. Siguro, nag-fertilizer. Ang unta nga, ako na ng mga farmers nga kaiksuna ito mga guma, please do your part. Every week, bisitahin yung palayan. Kuhain mga sagbot. And now, NIA has its own, kami diri sa 9, naanami kaugalingon nga teknisyan nga naglibot karon sa atong contract farming para ma-identify ang mga sakit. And then, we will educate all farmers sa mga sakit sa atong mga humay para dali ra nila pagtawag sa mga numbers nato para maraatudayan mi para matambalan ang mga humay nga nangasakit. Thank you, sir. And also, sir, additional. Tomorrow, we will be requesting also, special request sa administrator namo, mo request me og laboratory here in Region 9 para matestingan nato, tanan nato ang mga yuta, para mabalaan nato kung unsa nga mga elemento ang kinahanglan o unsa para kabaluta unsa nga fertilizer in the future atong ihatag for that particular soil. Okay, darang salamat, Sir Maulana. We will accommodate 2 more nga mangutana, no? Let's have Dodds Marson of Pagadian News Channel.
Okay, good morning sir. Ang tanong ko po, medyo may halong issue. Sa nakaraan po, nabatikos ang NIA sa propose na NIA proposal, 42,000 hectares, ang na-approve by DBM, 12,000 hectares. Kasali ba ang approve project dito ang Zamboanga del Sur, sir? Anong 42,000 hectares, sir? Sa 42 billion siguro? 42. Billion? Billion. Actually, ang budget sa NIA is naradia permisa for the past years, di ba? 42 billion. And then, right now, it's normal for every agency to get more budget. Kay aminin mo, sa NIA lang, kung ang budget kay 42 billion matud pa sa among administrator, which is true ha, half of that 42 billion mahulog lang sa repair. So how about the new ones? Like us here in Region 9, napatay 56,000 hectares. Ang mayon na, half of that will be, or the repair, atong manon, then dugangan po budget para sa new one in order for us to increase our production sa atong rice. So the more new irrigable area nga ma-produce sa NIA, the more bugas nga ma-produce sa atong mga farmer. So I think it's only fair for NIA nga dugangan ang budget sa NIA. Kay ang ingon pa nato lagi kung nakakita lang tanan kung wala tayo irigasyon. Kaya ang irrigation comes with drainage also. And also dams to hold the water for flooding. So, ano bang, fair po lang sa NIA nga i-increase ang among budget. Because, daghan, dili kada tuig, dili lang usad duha ang maguba sa bagyo, sa typhoon. Nagkakusog ang atong bagyo, magkadaghan ang atong struktura ng mga guba. Bisag unsa kakusog, but the dam will not. Kung kanang dam bag una. Bisag unsa kalig-on na imong kanal, agiang kag bagyong sa to, sa Siargao sa una, muligid gina. Okay, follow-up question sir. Aside sa na-mention na nag-insist na project dito sa NIA, yung mga irrigation, may bago bang additional project? Meron. Because kung dili ta magbuhat og kanang bagong mga feasibility study. Muna kaning 56,000 hectares, amo na siyang ipang survey asa ang mga source of water. So I have directed all my IMO managers na please give me all the waterways, especially ang main river. Kaya ang main river, pwede nato na pugnan kung naidako nga bukid every left and right, pugnan nato, butangan nato dam. Ang number one nga mga tabangan na sa probinsya is malesen ang baha. So, muadto ta sa mga bagong project. Nami mga feasibility study karon nga gipangbuhat nga within the year siguro ma-full blown og next year ma-implementar or next year. 26 data sa Tumaga River sa Pasunangka, tulo ka dam plus Salaan isa upat tanan. Kani mga 20 higher ni nga dam nga meters. Nata sa Dicayo River sa Katipunan, ang survey nato, 35% na, hydrology na, manang information pwede na may hatag sa inyo. Nami sa Sindangan. Actually, Sindangan is very ideal. Dako kayong supply sa tubig. Dako po kayo ning matabang sa Zamboanga. Natay Mucas River sa Tampilisan, natay Bukacaw River sa mga strip ni siya. Umiyong tag-strip siya, at least na siya sa mga 500 to 800 hectares and exceeding pa, pwede pa 2,000 small river irrigation project. Okay, sa Zamboanga del Sur, sir, may bago ba? Mahayag, i-revive na to. And also, putting up next year's uban pa nga solar. Okay, thank you. Okay, I think sa sur natay 26,000 hectares pa no? Sa sur. Dire. Okay, dahang salamat. Last to us, but definitely not the least, si Sir Rogie Monera, Rawande Radio Pagadian. Good morning, RM. Anhin lang ko sa gibalik-balikan nato kining 56 hectares, no? Kining mga mag-uuma ni ini.
Unsay ba himo tabang sa NEA nato ani RM mintras dili pa ni sila irrigated? Ang karon kaning 56,000 hectares, 55,000 hectares. Usa na siya sa mga itong gi-mention ako mga FS. Ato kung ma-implement na namo to, madidak na natin nato ani. Included na to sila. But we are not stopping there. Nag-identify pa mi karon, including ang Basilan, Isabela, Tawi-Tawi, and Hulo, nga mag-identify og mga projects. Basta nga itong damgoys, kung makaya nato 10,000, pila lang katuig, up to 28. Let's say, upat, 10,000. Makahatag tag-due nga 10,000 per year, maka-projecta, na tayo mga 4,000 o 10,000 na lang bilin. So, ang atong dream mo ni, walay problema ni siya kaning new, no? Ang importante nga number one pod, katong mga old facilities ka nga guba, ato po itong i-identify. Actually, nag-validate kami karon sa mga non-operational because of the damages sa typhoon and what. Then, among iduso central office, ipakig-away nato na, kinahanglan ma-repair para mubalik, no? Ang mga restored area na siya. But for that 56,000, di man ta mag-goal kay di man na mawala. But karon hinahinaya nato na siya buhat nga project. Actually karon natay 800 million pa lang for that project nga mga new ang uban repair. But rest assured sir, ato na siyang kuhaon tanan o atong i-convert, i-implement nato na. Kaya kaning 56,000 hectares identified na siya nga pwede siya butangan ng irrigation. Kulang ta sir, follow up kay daghan untang irrigated nga mga area pero wala sila nagmembro sa IA, no? Nya kining untang basig natay ganahan magmembro og IA aning wa pa irrigated, pwede ra ba ni sila sir baka kuan aron na isay tabang? Pwede kayo na sa baka membro. Okay, duha man ang kuan sa DA na po sila Farmers Association for those rain-fed areas. That's why gikuha na galing namo ang data dito sa DA in order for us mag-identify big project. Kaya once man good nga mabuhatan ang project siya, automatic within that komunidad diha manggikan ang mga irrigator association. So for those area nga wala pa namo matandog, wala pa gid siya posible nga irrigator association. But mabuhatan na kanyang feasibility, tandem na haninnan, mag-organize o magkuha na siya. Magkaroon ng beneficiary ang isa ka lugar. Okay, reaksyon na lang siguro RM about aning nagkaidara na atong mga mag-uuma nga posible nga sa umabot nga panahon imbes na sila irrigated nga mga kining tanuman nya mabaligya kay tungod di na kaya ilang anak mga professionals inyong pagpangandam ni RM. Lagi murag nahulog na mangud nga binuang no nga mayunta na wala naging mag-uuma in the future, no? Kaya ang tanan nga mag-uuma inumin lang mga anak dong day eskwela gid mo mayo para di ka magbasak in the end. Murag naapoy 80% nga kamaturan na. Kaya ilang mga anak educated na and then wala na magbasak. But for now nakita nimo ang direction ni President Bongbong Marcos not only helping the farmers by giving them libre nga mga bini but also giving them through irrigator association mechanize ang mga ang duwa na karon diya sa basakan nanay precision planter na precision seeder nanay harvester. So by kuan diha makita nimo nga gamay na lang nabili na itong mag-uuma, gamay na lang kinahanglan po nato nga mag-operate in order to operate the let's say ideal 1 hectare nga land. Taron NIA is dreaming like Korea nga I've been to Korea also nag-visit mi ngadto ang tanan nga mga canal and gates are operated provincially na sila'y command center tanan wala na intervention sa tao. Silbi pag open, pag close, pag hatag tubig, calculated tanan. Padulong na ta diha. That's the dream of our president. Thank you, Are. Thank you. Thank you so much once again. Thank you. Maraming salamat sa ating NIA Regional Manager Engineer June Nathaniel Plaza. Maraming salamat, sir. Salamat, Before we salamat. say bye,
gusto po namin humingi ng mensahe sa inyo para po sa ating mga magsasaka at sa public na rin po in general. Isa lang ang mensahe ko. Kanihangyo or plead sa atong mga mag-uuma, please, suportahe ang programa sa NIA, sa atong gobyerno, kay panagsara ang oportunidad manuktok. Kausarag yun. Kanihang yun ako sa inyo, kani tinuod, dili ni plastikanay, walay binuang dire. Kani nga programa sa NIA o sa atong tibok panggoberno, please suportahe lang. Daghang salamat ug maayong buntag. Okay, dahang salamat. We would also like to thank our media friends from Zamboanga del Sur, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay and Basilan. Thank you for sharing your questions also. Thank you to our Bayon, Barangay Information Officers Network na patuloy pong nakatutok sa atin. And of course, maraming salamat po sa buong puwersa ng NIA Regional Office 9. Literal po nandito po ang kanilang mga provincial managers, full force po ang kanilang support. And thank you to our PIA technical production team and NIA technical team. Maraming salamat po. Sa ngalan po ni PCO Secretary Cesar Chavez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, PIA Regional Head Noemi Edaga, ito po si Jocelyn Alvarez na nagsasabing kita-kita muli sa susunod na episode ng Kapiyan sa Bagong Pilipinas. Muchísimas gracias.